that I finally clearly understood that the man I had believed to be God's chosen and holy was an impostor, oppressor, and deceiver. Via video conference naman humarap ang Ukrainian na dating KOJC member na si Yulia. Ito naman, itong story nito. Even the Ukrainians doon sa Kingdom of Jesus Christ, ang kwento nila dito, ito daw nung dumating daw to doon sa kingdom, putang ina, mukha daw tao gubat to, ang baho, ang dumi ng buhok, hindi sila hygienic. Inayos sila. Tinuruan sila sa Kingdom of Jesus Christ. Ayusin yung mga sarili nila. Nilinisan, tinuruan maligo, tinuruan magsipilyo, nagmukhang tao. Dahil, alam niyo ba, kala niyo ba maganda to sa Ukraine? Pag nagpunta kayo ng Ukraine, marami pa magaganda dito. Madaming Ukrainian sa Kingdom of Jesus Christ, sa compound, puta, mas maganda dito. Mas malayong, mas maganda dito. Ang punto, itong babae na to, dinala to rito para maging pastoral. Ang mga magulang nito, dinadala pa ni pastor dito sa Pilipinas, all expense paid. Binibisita siya. From the day na sinabi niyang minolestya siya, after 7 years bago siya umalis. 7 taon bago ka umalis. At yung 7 taon na yun, kung saan nandoon si pastor, nandoon din siya. Nandoon din sila. Yan nga ang swerte ng mga pastoral eh. Kasi kung nasaan nandoon si pastor, nangangaral, nagpapa-concert, nagpipreach, nandoon din sila. Sila talaga yung laging kasama. So they get to travel around the world. Itong babae na to, hindi naman siya nagstay doon sa kingdom ng 7 taon dahil ang sinasabi niya, I'm in a foreign country. I cannot go out. How can I go home? So yun ang sinasabi niya. Pucha, during those 7 years na you were there, mula nung ginahasa ka, sabi mo, umiikot kayo sa buong mundo. Pumunta pa kayo sa Ukraine. Pumunta pa yung magulang mo from Ukraine ilang beses dyan sa Central. Dinala ni pastor. Tapos sasabihin mo, sinira ni pastor ang buhay mo. Sino ang nire-rape ng ilang taon na hindi pa rin lumalayas? Bukas naman yung pinto. Nakakapag-abroad naman tayo. Sila na ang nagsabi, when we go to abroad, they give us money to shop. Because that is the perks and that is the benefit of being yung katulad nila. So masarap ang buhay talaga nila compared doon sa mga nagtitinda ng biskotso. Kaya nga sabi ko sa inyo, level yan hanggang mariting mo yung mga levels na yan bago ka maging news anchor sa SMNI or maging cameraman sa SMNI. Dadaan ka lahat sa level na yan. Mayaman, mahirap. Kasi nga, yung pagtitinda, it removes yung hiya mo, yung pride mo. Lahat yun, it's a process. At nasa policies nila, kung ano lang yung nasa policy nila, yun na yung sinusunod nila. So, itong babaeng to, 7 years. Tinanong ko nga yung isang co-Ukrainian niya na si Maria. How can that be? You were raped. Then after 7 years ka lang umalis sa kingdom. So anong ginawa mo? Nang ganong katagal, ba't nagstay ka pa? Nag-enjoy ka? Hindi, yun yung sinabi ni Maria nung in-interview namin siya eh. It's impossible. Alam namin, I know her. We know her. We're also from Ukraine. Ako pa nga eh. Sabi niya, ang nagpakilala sa kanya at sa kanya dito, nagdala dito eh. I know her. So, alam mo na, puros kasinungalingan talaga yung mga pinagsasasabi nila. Tartova. Ilang ulit daw siyang pinilit makipagtali kay Kibuloy mula 2014 hanggang 2019. Hindi lang daw siya ang nakaranas nito. Ilang beses siyang pinilit from 2014 to 2019. So that's 5 years. 5 years, mga bossing. 5 taon. Anak ng toklay ka, ating.
Thank you very much, Bernie Segrista. Mabuhay ka. Salamat po sa iyong generosity. 5 taon na nagstay ka doon. Sino maniniwala na ang taong pinahihirapan, minumolestya, ginagawang parausan will stay there for that long? You're not in shackles. Diba? Hindi naman kayo nakaposas, hindi naman kayo nakatali ang mga paa ninyo. Nakikita ko naman kayo na paikot-ikot kayo sa compound. Nakikita naman namin na kapag kumakanta kayo ng praise song with Pastor Kibuloy, halos umiiyak pa kayo. So, paano mo ako mapapaniwala na you can do that all at the same time, yung minomolestya ka and kumanta ka pa sa ministry ni Pastor? Kung ako siguro yun, mandidiri na ako sa kanya. And I will leave whatever it takes. Kaya hindi ako, halimbawa ako, katulad yan, mga kababayan natin sa abroad, marami sa Middle East, tarantado, ganyan, manyakis yung mga amo nila. Anong ginagawa nila? Pag may opportunity, alis. Baka uwi ba sila sa Pilipinas? Hindi. Pero wala akong pakialam. Natitira ako sa ilalim ng tulay. Di ba dyan sa Jeddah, sa Riyadh ba yun, yung ang dami natutulog sa ilalim na tulay? Lahat yun, mga Pilipino na tumakas sa mga amo nila. Kasi ganun talaga. Kapag pinahirapan ka, yun ang unang mong gagawin pag meron kang opportunity na makatakas, tatakas ka. Kasi baka mamatay ka. Tama? Tama? Di ba? Nakikita ninyo, alam ninyo yung may mga kamag-anak kayo sa Saudi, sa Middle East, sa either Jeddah or Riyadh. Sa Riyadh yata yun. Yung nirescue ng gobyerno ni Duterte dahil ang dami-dami na nilang mga Pilipino doon. May mga anak pang, yung mga biktima ng rape ng mga amo nila, yung mga anak nila, mga Arabo pa. Sino dito ang nakakaalala nun? Yung nirescue ng, nirescue nila PRRD nun, nila Mocha, ng mga, sa Riyadh po, pag manyakis, amo, tatakas, bahala na, di ba? Ganun ang gagawin natin. Puta, hindi ka na doon magstay 5 taon. Imposible. Imposible talaga, ma'am. Sobrang imposible talaga na 5 taon. Hindi ka naman kinulong, hindi ka naman pinosas. Hindi ka naman nakaselda. Ang gaganda ng kwarto nyo doon. So, sobrang bullshit talaga nung kinukwento na itong mga to. Akala kasi nila, maloloko nila lahat. Hindi nila alam na nandito kami to explain to you guys kung gaano katarantado yung mga statement na itong mga to. Ay nakaschedule raw ng mga babae na makakasama ng pastor tuwing gabi. He come to my room and have sex with me, and you cannot run away. You cannot say I don't want, because if you say I don't want, he said you didn't overcome your flesh, and if you will not obey, you will go to hell. Mariin namang itinanggi ni Kibuloy ang mga akusasyon laban sa kanya. Wala pong mga katotohanan yung kanilang mga sinasabi. Hinahamon ko po silang mag-file ng kaso. Exactamente. Alam mo, doon ako nabilib kay Pastor. Dito mo talaga makikita na si Pastor Apollo Kibuloy is a peaceful person. You never see him na galit, nanggigil, na ano. Tignan mo ang sagot lang niya. Wala pong katotohanan lahat ng mga sinasabi nila. Sa katunayan po, I encourage them na kung sa tingin nila, meron akong ginawa sa kanila, file cases against me. Kasi haharapin ko yan sa kahit na saang korte, sa tamang forum. Sinabi niya pa nga dito na sa tamang forum, ibig sabihin, itong hearing ni Risa Ontiveros is all trial by publicity. Is all about sirain yung kredibilidad, sirain yung pagkatao ni Pastor Kibuloy. Because Pastor Kibuloy is a close ally of Duterte, nadagdagan pa ngayon yung pagnanais nila na lalong sirain si Pastor. Bakit? Tatakbo kasing senador at malakas si Pastor Apollo Kibuloy sa tulong ng milyon niyang miyembro plus tayo na mga naniniwala na wala siyang ginawang kasalanan. Boboto tayo lahat sa kanya. At talagang gagawin ko ang lahat ng makakaya ko na bumoto sa kanya. Now, yung mga kaibigan natin sa PNP,
sila po ay gusto ng galit na sa gobyerno. May babasahin ako sa inyong text message. I received this text message. Sabi sa akin, Boss Dada, ito, kasi alam nitong kakilala ko na banateros tayo. Ayan. Ayan, pare, ibisto mo nga mga anomalya sa pulis. Walang makapagreklamo sa amin, baka matanggal or maitapon sa malayo pag napag-initan. Message to ayan, papakita ko lang sa inyo. Ops, ayan, message yan. Ayan, pare koy, bawal ang cell sa amin. Ayan, bawal ang cellphone sa mga pulis lalo sa operation. Bawal ang cell sa amin, pero pinilit mag-share and like at comment sa FB page ng lahat ng PNP activities. Nasa Messenger, pag di ka nag-comply, tatakutin ka, kakasuhan ka ng mga pulis. Ngayon, may mga proposal na papalitan ng athletic shoes. Ang mahal, papalitan ang athletic shoes nila. Ang mahal pa naman, sobra. Kasi alam mo na, meron sila dyan. Yung pinaka-source ng gumawa, niluluto na yan. Malapit na nila i-approve. Ayan, magtanong ka rin sa ibang pulis na close mo para makuha mo yung idea. Bawal kaming sabi ko, dapat magreklamo na kayo. Bawal kaming magreklamo, ipapatapon kami sa malayo or pag-iinitan kami. Ipapatapon or pag-iinitan, hahanapan kami ng butas para matanggal sa serbisyo. Mga gago mga yan. See? Ganito na ngayon ang Pilipinas, mga bossing. Yung mga pulis na ginagawa na nga nilang ganito, ginagawa na nga nilang mga gago, tayo na. Dinadamay pa nila sa corruption nila. Hayop na yan. Maraming salamat Grace. Grace Blessing Com, maraming salamat sa iyo at syempre kay Emma De Castro. Fasting and raising funds ay basic sa lahat ng church. Tama, hindi ba? Tayo nga, mga Katoliko tuwing Biyernes Santo, bawal kumain ng karne, hindi ba? So, eto, mga bossing. Yung kinakaharap ng bayan natin, mga pulis nagsusumbong sa banateros. Meron na daw silang, yung athletic shoes nila, yung PE shoes nila, papalitan na daw. Hindi naman binibigay yun. Babayaran yun ng mga pulis. Ang mahal-mahal pa naman daw. So, sino magpo-provide nun? Yung kampo ba? Hindi. Police ang bibili ng sapatos na yun. Kasi yung suot daw nila, hindi na daw standard yun. Kailangan daw nila ng bago. Siyempre, bibili ka sa kanila, ikaw nang gumawa ng ikaw na magtuloy ng istorya. So, ang sinasabi ko, ganito na tayo ngayon sa Pilipinas, mga bossing. Ganito na tayo kababoy, ganito na tayo kagulo. And eto, ang ginagawa nila, Pastor Kibuloy, sinisiraan nila, tapos ididikit nila kay PRRD. Hindi naman yan ang problema ng bayan natin. Hindi naman si Pastor Kibuloy yung problema ng bayan natin. Isa pang nakakatawa, yung mga pulis natin, meron pa silang mga matrix. Tapos sa kalaunan nung pag-present nila, akala mo totoo na yung matrix nila. Anong huling-huling statement nila? It's under validation. Putang ina niyan. Saan ka makakita ng nag-akusa ka na, tapos wala ka pa palang ebidensya? Dito lang nangyayari ang ganyan. Kasi ang alam ko sa pag-iimbestiga, follow the trail of evidence. Yun din ang sabi ng mga abogado. Follow the trail of evidence. From the evidence, you can come up with yung kung ano yung ikakaso mo. With the situation, with the story, according to evidence, makakapagbuo ka ng isang istorya at makakabuo ka ng mga kaso. Pero dito sa Pilipinas, hindi. Katulad na nangyari kay Tebes. May nangyaring patayan, sinabi na nila kagad na political yan. Si Tebes yan. Tapos, naghanap na lang sila ng mga ebidensya na magsasabi na si Tebes yun. Hindi sila yung parang, sino kaya ang pumatay dito? Kunin natin tong ebidensyang to, i-test natin kung may fingerprint.
Nag-match ba yung fingerprint? Kanino sa database natin? Kanino tong fingerprint? Oh, kay Tebis tong fingerprint na to. Doon kayo ngayon magsisimula. From one evidence to another, to another, to another, hanggang sa mabuo mo yung istorya at makagawa ka ng kaso according sa ebidensya. Hindi yung may kaso na, wala pang ebidensya, ang masaklap, pinipersecute nyo na. Yun ang pinaka nakakadiri doon. Nagbabalita mula sa frontline. Kaya talagang dito, bilib na bilib ako kay Pastor Apollo Kibuloy. Dito sa, the way na, hinandle niya yung situation, yung the way ng pagsagot niya. Kasi, sasagot na siya eh. Una po sa lahat, i-address ko lang yung sinabi ni ganito. Pinigilan siya ni Risa Ontiveros eh. Wait lang, sagutin mo muna yung tanong ko. Ilan kayo? Ganun siya eh. So, every time na sasagot si Pastor, sa mga paratang nila, pipigilan siya ni Risa. Kaya, ganun. O sige. Invoke my right to self-incrimination. Ayaw mo akong pagsalitain? Sige, di na magsasalita. Sige. Itodo nyo na lahat ng ninyo. Itodo nyo na lahat ng mga paninira ninyo sa akin. Okay lang. Sige na. Todo nyo na. Okay na? Tapos na? Uwi na ako? So, tapos na hearing? Wala na tayong susunod na hearing? Wala na? Okay na? Kung okay na, focus na kami dun sa kaso namin sa korte. Okay lang ba yon? Di ba? Again, itong mga paratang ng lahat ng mga nandito, puros kabulastugan. Puros kalokohan. Yung isa kanina, nagjowa lang daw siya. Nag-cellphone, naglaro, nag-games, nag-Dota. Tinanggal na siya. Putang ina mo ka pala. Bawal ba yan sa inyo o hindi? Nasa policy ba yan ng simbahan ninyo na bawal yan o hindi? Putang ina mo kung bawal yan, hindi kasalanan ng simbahan na nagdota kang gago ka, nanonood ka ng sine at jumowa ka sa labas. Kasalanan mo yan. Pumasok-pasok ka sa loob, sumumpa-sumpa ka, tapos puta hindi mo pala kaya yung buhay. May mga disciplinary actions yan. Lahat ng disciplinary actions na yan, before kayong pumasok sa loob, dinidiscuss yan sa inyo and you will agree to it. You will sign a contract agreeing to all the policies. Kapag binrake mo yung policy na yun, madidisiplina ka talaga. At pag dinisiplina ka because you deserve it. Kasi may kasalanan ka eh. Pero putya, bawal kayong magjowa sa labas, nagjowa ka. Bawal kayong mag-cellphone, nagdota ka pa. Tayo na tinatanggal nyo nga lahat ng kademonyohan sa katawan ninyo eh. Para maging katanggap-tanggap kayo sa langit eh. Tapos magagalit ka sa kanila na nagalit ka, na nagdota ka. Hindi naman tayo perpekto eh. Siyempre, sila nga nanonood na sine. Tapos kami bawal. Gago ka pala eh. Hindi ka sila eh. Kuha mo, tangina kasi yan ang mahirap sa Pilipino eh. Hindi ka boss, gusto mo maging boss. Pero hindi ka naman nag-e-effort para maging boss. Alam mo ba paghihirap ng mga taga-KOJC, yung mga boss, yung mga administrators, yung mga heads, alam mo ba hirap na inabot nila para sila makarating doon? Tapos gusto mong gonggong ka, maging katulad mo yung buhay nila. Pinaghirapan nila yun eh. Kung ikaw sundalo ka, pwede bang mamuhay kang parang general? Hindi. Puta, paghihirapan mo yun bago ka maging general. Mag-aaral ka, schooling ka, mag-aabogasya ka kung ano-ano pang katarantaduhan para lang maging general ka. Huhuli ka ng maraming kriminal, magre-raid ka ng mga daming shabulab, makakapatay ka ng mga kriminal bago ka maging general. Tapos putang ina mo, gusto mo, ano ka pa lang, PO1 ka pa lang, gusto mo, putang ina, naiinggit ka na sa mga general na sila nasa opisina lang, na sila nagpapalamig lang. Gago ka ba? Yan yung hindi naiintindihan ng mga tao eh. So ano sinabi ng tarantado na yun? Pinahihirapan daw sila, dinadala daw sila sa SMNI yung building, gumagawa daw sila doon mula gabi hanggang umaga, binabantayan daw sila ng mga naka-M16. Paano nangyari binabantayan ka ng mga taga-M16? Ako nagpupunta ako doon. Nagpupunta ako sa SMNI. Taina ako mas may baril pa nga ako kaysa doon sa mga nagbabantay doon eh. Yung mga nagbabantay doon, walang mga baril. Putang ina, ako nga may baril, sila wala eh. Tapos sasabihin mo, nandoon, Task Force Davao, naka M16, tanga ka ba? Isinuko na ng KOJC ang lahat ng mga lisensyadong baril na nakapangalan sa kanila.
Paano mangyayaring ano? Paano mangyayaring merong task force Davao doon sa building sa Makati? Tangina, wala na sa jurisdiction nila yun. Illegal na yun. Hindi na task force Davao. Kaya nga task force Davao dahil nandoon sila sa Davao eh. Para lang kasi ma-connect ninyo sa mga Duterte itong problema na to, tangina, ini-sprinklan nyo na ng hint of PRRD of DDS. Marjorie Maniago, hello mga banateros. Panggoto, ay salamat kaayo, Marjorie Maniago, mabuhay ka. Hindi ba? Tama? Kailan niya nakita ang mga leader na nanonood ng sine? Ayun pa, isa pa. Lahat nga yan, puro hearsay. Lahat puro hearsay. Boss Dada, parang may echo na ingay ng mic. Wala kang pake. Makinig ka na lang. Oh, ikaw lang nagreklamo. Ang dami na nakikinig dito. Wala naman nagreklamo. So kung ano-ano na lang ang iniimbento ng mga kung ano-ano na lang ang iniimbento ng mga tao, lahat 'yun puro hearsay, lahat 'yun puro kwento. Tapos si Rizon Tiveros naman, ano talaga? Ganun. Sobrang nakakatawa. Katulad ng sinasabi nila, Torion. Ikaw bilang isang senador, dapat katulad ng sinabi ni Attorney Tolentino, ni Tol, ito ay hearing para makagather tayo ng information at makagawa tayo ng mga batas na karapat-dapat para sa mamamayang Pilipino that will benefit the Filipinos. Ngayon, ito pong hearing na to hindi para mang-persecute ng tao. Ito pong hearing na to is not to judge itong mga pinapatawag natin dito. Pero si Rizon Tiveros, pagkatapos nung last statement, noong testigo niya, puta, meron na siya kagad istorya na nabuo na si pastor ganito, si pastor ganyan, may nangyayaring ganito, may nangyayaring ganyan. Anak ng putya, mas daig pa niya ang huwes. Sabi nila Attorney Torion na ang mga huwes sa hearing, ilang taon man yang hearing na yan, pagtapos mag-rest ng defense at ng prosecution, 3 months daw yan na pinag-aaralan ng judge bago siya mag-come up with a verdict or a judgment. Bilib na bilib ako kay Rizon Tiveros kasi ilang minuto lang nakapag-come up na siya kagad ng solusyon nang hindi man nako-cross-examine yung mga resource person niya, na hindi man lang nakapagsalita yung mga inaakusahan nila. So, dito mo malalaman na itong hearing na to ay para lang sirain si Pastor Kibuloy, siraan yung kanyang simbahan, at gawing tila mo masama at irregular yung kanilang ginagawa na if you're gonna look at it, kung ano yung ginagawa ng simbahan ni Pastor Kibuloy, ginagawa din naman ng lahat ng simbahan dito. At wala naman silang problema sa ibang simbahan na gumagawa nun dito. Yung iba nga mas malala pa. Nagkataon lang na si Pastor Kibuloy ay kaibigan ni Duterte. At si Pastor Kibuloy ay lumaban sa mga rebelde. Kaya nagalit na galit to si Rizon Tiveros.